Mga kwento ni Lola Pasha. Galing si Sanya sa isang mapang-abusong relasyon. Ilang taon din siyang nagtiis sa asawa niyang si Danilo. Bawat araw sa piling nito ay digmaang kailanmay hindi niya maipapanalo. Ang apat na sulok ng kanilang tahanan ay piping testigo sa bawat singhal, sa bawat pagtaas ng malaking kamay nito at pagbaba patungo sa kanyang humpak na pisngi na may bahid pang nagdaang pasa nung nakaraan pang pambubugbog nito sa kanya. Sa bawat insulto na mas nakakasugat pa kaysa sa pisikal na pang-aabuso dahil ang sakit nito ay parang patalim na sumusugat ng paulit-ulit sa puso niya't isipan. Nakakapanghina, nakakabobo, nakakawala ng kumpiyansa at respeto sa sarili. Kung may demonyo mang matatawag sa lupa. Si Danilo na nga iyon, bugbog na nga siya, namromoplema pa sa perang pambili ng pagkain nila dahil paminsan-minsan lang itong nagbibigay, inaasa pa minsan o madalas sa magulang niya ang bawat pangangailangan nila. Kung wala lang talaga silang anak na 3 buwan pa lamang sa panahong iyon, matagal na siyang lumayas. Pero dahil kasi umaasa pa siya ng pagbabago na manggagaling kay Danilo dahil ayaw naman niyang walang makagisnang ama ang anak niyang si Paulo. At hindi lang hanggang doon ang kinakaharap niyang pagdurusa araw-araw. Pinagmalupitan din siya ng biyanang babae. Pinagsasalitaan ng masama, pinapahiya at inaabuso sa pamamagitan ng pagdadala ng mga lapahin sa kanilang bahay upang ipalaba sa kanya ng libre para nga daw makakabawi sa mga tulong na naibigay nito sa kanila. Makakapal na kobre kama, malalaking kortina at maging mga maruruming carpet. Lahat ng ito'y tiniis ni Sanya. Malayo siya sa kanila at wala siyang mahihingan ng tulong. Kung alam lang niya na ito ang kahahantungan, hindi na siya pumayag sumama sa lugar ng asawa. Sabi nga nila, lahat ay may katapusan. Tuluyan niyang nakamtan ang kalayaan nung mamatay si Danilo sa isang car accident na dapat kasama sila ng anak niya. Kasal iyon ng kapatid niya. Ang reception ay naganap sa isang resort. Nung uwian na, gamit ang van ng pamilya nila, inuna niyang ihatid ang mga magulang niya at ibang kamag-anak. May bakante pa namang upuan para sana sa kanya at sa kanyang anak. Ngunit masyado na raw masikip kung kaya't napilitan sila ng anak niya na mag-commute pauwi. Sa hindi inaasahang pangyayari, nagkaroon ng aksidente na ikinasawi ni Danilo at ilang kamag-anak nito. Samantalang ang mga magulang niya ay
lubhang nasugatan at isinugod sa ospital. Pagkatapos ng insidenteng iyon, hinintay lang niya ang pasyam at tuluyan na niyang nilisan ang tahanang nagsilbi niyang kulungan ng ilang taon. Umuwi siya sa probinsya nila. Pilit kinalimutan ang masaklap na karanasan ng kanyang buhay kasama ang anak niya. Magkasama nilang harapin ang panibagong yugto ng buhay nila na sila na lamang dalawa. Maraming nagtangkang manligaw doon sa probinsya nila dahil sadyang may angking ganda si Sanya, lalo pat nakatakas na ito sa impyernong buhay nila noon. Gayunpaman, wala na itong interes sa pakikipagrelasyon na trauma na ito sa mga lalaki. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkita silang muli ng kasintahan niya noon na si Carlos. Si Carlos ay childhood sweetheart ni Sanya. Matagal din silang naging magkasintahan. Ngunit nagkalabuan dahil sa napabalitang third party. Kahit nagmamahalan, dahil sa pride sa kung sino ang mas nakakalamang ng kasalanan, nauwi sa hiwalayan ang ilang taon nilang relasyon. Bata pa sila noong panahong yon at padalos-dalos magdesisyon. Minsan noong pagkatapos niyang nakapag-promote ng paninda niya online, naisipan niyang mamalengke sa bayan dahil may kakailangan siyang bilhin na pangangailangan ni Paulo sa pasukan ng eskwela. Nagkasalubong sila ni Carlo habang palakad-lakad siya namimili ng school supplies ng anak, habang si Carlos naman ay naghahanap ng magandang binder o organizer upang paglagyan ng mga dokumento na kakailanganin sa trabaho. Nagtama ang paningin nilang dalawa. Rumehistro ang pagkagulat sa mukha ni Carlos na unti-unting napalitan ng tingin ng paghanga. Magkasabay pa nilang tinawag ang pangalan ng bawat isa, sabay tawa. Nagkamustahan sa gitna ng maingay na pamilihan, kung kaya't inanyayahan siya ni Carlos na pumunta sa lugar na makapag-usap ng maayos. Naalala rin ni Sanya na wala pa talagang closure na naganap sa kanila noon. Ang unang pagtatagpong yun ay nasundan pa ng nasundan hanggang sa napagtantong mahal pa talaga nila ang isa't isa. Nagkamabutihan at since noon pa man gusto na talaga siya ng pamilya ni Carlos, walang naging problema. Ikinasal silang dalawa ni Carlos at Sanya. Napakasaya ng araw na iyon. Ang pagtanggap sa nararanasan niya ngayon, malayong malayo sa noong ikinasal sila ni Danilo. Noon, ang pagtingin ng pamilya ni Danilo sa kanya ay tingin ng pang-uuyam, panghuhusga at pagkadisgusto sa kanya. Samantalang sa ngayon kay Carlos ay tingin ng pagtanggap, pagmamahal at pagpupuri. Nakakadagdag ng kumpiyansa sa sarili. Pati anak niyang si Paulo
ay sobrang tanggap ng pamilya ni Carlos dahil sa wala pang apo ang mga magulang nito. Mahal na mahal nila si Paulo at bilang ina, napaiyak si Sanya sa galak at isinawalang bahala ang misteryosong tawag na natanggap niya bago ang kasal nila ni Carlos. Nasa fitting room ito noon nang may tumawag dito sa cellphone ng lalaki. Sa pag-iisip na baka importante iyon at urgent, sinagot na niya ito. Babae ang nasa kabilang linya. Galit na tinanong kung sino ang sumagot sa telepono. Tumaas ang kilay niya sa inasta sa kabilang linya. Kaya buong pagmamalaking sinagot niya ito na fiancé siya ni Carlos, na nagpapatindi pa lalo sa galit nito at pinagmumura pa siya. Grabe ang panggagalaiti nito at pagbabanta sa kanya, kung kaya't tinapos niya ito sa katagang. Huwag na silang guluhin at magpapakasal na sila. Sabay off ng cellphone at block ng numero. Kumakabog pa rin ang dibdib niya pagkatapos ng tawag. Feeling ko, ex na yung babaeng yun. Hindi ako makakapayag. Naguluhin ng babaeng yun ang napakahalagang araw ng buhay namin ni Carlos. Walang kung sinong makakasira ng pamilyang bubuuin pa namin ni Carlos. Kasama ang anak ko. Matagal na panahon na akong naghirap. Deserve ko namang maging masaya. Isang linggo rin sila sa Siargao sa kanilang honeymoon. Samantalang ang anak niya ay nasa pangangalaga naman ng mga magulang ni Carlos na halatang sabik sa apo. Balik trabaho noon si Carlos nang aligaga itong umuwi isang gabi. Tinanong niya kung bakit ito ganon. Subalit, pagod lang daw ito sa trabaho dahil sa tambak na gagawin. Hindi na niya ito kinulit. Ngunit magmula noong araw na iyon, marami na siyang kakaibang bagay na napapansin. Mga kababalaghang hindi siya pinatatahimik maging sa panaginip. Isang figura ng taong sunog ang katawan. Umuusok ang laman nito na nagpapakawala ng amoy at galit na galit itong dadaluhong sa kanya at sasakalin na sana siya nang bigla na lang siyang nagigising na habol ang hininga. Gabi-gabi na lang nangyayari iyon, ngunit hindi niya masasabi sa asawa niyang si Carlos na baka minumulto siya ng dati niyang asawa dahil baka akalain nito na hindi niya pa rin ito nakakalimutan maski may bago na siyang buhay kasama si Carlos. Isang araw, napagdesisyonan ni Sanya na umuwi muna sa kanila sa ancestral house nila dahil doon nakatira ang kanyang Tia Melly at anak nitong babae na si Cara. Kapatid ito ng ama niya dahil wala itong asawa at mag-isang itinaguyod ang anak niya. Napagkasunduang doon na ito tumira para pangalagaan ang bahay habang maipagpatuloy naman ito ang panggagamot sa kanyang tagalugar. Oo, mula sa angkan ng manggagamot ang kanyang ama. Ngunit maaga itong kinuha sa kanya noon kasama maging ang inay niya. Kung kaya't ang Tia Melly niya na
ang nag-iisang kapatid nito ang naging nanay-nanayan na niya mula noon. Ayon nga, isinangguni niya ang mga nangyayari sa kanya. Labis naman itong nag-aalala sa kanya at iminungkahi nitong sumama sa kanya at tumira ng ilang araw sa kanilang bahay ni Carlos upang malaman niya at matulungan si Sanya sa anong dapat gawin. Dalaw sa patay. Iyon ang naging konklusyon ni Tia Melinia sa kanya. Saad pa nito, ang mga nangyayari sa kanya ay dalaw ng kaluluwa. Paniguradong kaluluwa ito ng dati niyang asawa. Hindi siguro nito matanggap na namatay ito na hindi sila kasama, knowing sa mapang-abusong katangian nito. Unfinished business kumbaga. Ginagambala siya nito dahil siguro gusto nitong magkakasama silang pamilya sa kabilang buhay at hindi nito matanggap na siya lang ang naghihirap sa impyernong kinasasadlakan nito, samantalang si Sanya ay may panibagong buhay na kasama ang bago nitong minamahal. Kinailangan nilang sunugin lahat ng mga bagay na mag-uugnay sa kanila kay Danilo para mawalan na ng kapit ang kaluluwa sa kanila. Nagtaka man si Carlos sa presensya na magtiya sa pamamahay nila. Sinasabi na lang ni Sanya na may gagawing cleansing ang tiya niya sa pamamahay nila para iwas malas bilang pamahiin sa pamilya. Kung kaya't wala namang reklamo si Carlos doon dahil pamilya naman yon ng mahal niya. Welcome sila kahit anong oras sa bahay nila. Kinuha ni Sanya lahat ng litrato ni Danilo kasama si Paulo na sana'y itatago niya gaya ng gamit niya na naibilin niya noong gamit ang pera ni Danilo. Tinipon niya, sinunog lahat yun. Naniniguro lamang siya na walang matitirang kahit ano pa mang makapagpaalala nito sa kanila. Ginawan ito ng ritual ng Tia Melinia upang hindi na sila gagambalain nito habang buhay. Nagmistulang napakahaba ng gabi, pero naghatid ito ng kapanatagan sa kanyang puso't isipan. Naisip niya na sa wakas naputol na ng tuluyan ang koneksyon nila kay Danilo. Hindi niya akalain na maging sa kabilang buhay nagawa pa ring gambalain sila ni Danilo. Habang may 3 araw pa bago umuwi ang kanyang Tia Meli, iginalan niya ang magtiya at ipinag-shopping pa. Na-miss niya kasi ang dalawa. Masayang-masaya naman ang magtiya at lalo na si Cara na binilhan niya ng mga damit at kung ano-ano pang gamit. Tuwang-tuwa ito sa natanggap. Gabi na sila nang nakauwi. Kumain na rin sila sa labas para pahinga na lang diretsyo pagka-uwi. Wala naman si Carlos nung panahon na yon dahil nagpaalam itong hindi makakauwi dahil malayo ang meeting ng kliyente at tiyak gabi na matatapos ito. Para safe, doon na ito magpapalipas ng gabi. Pagkapasok pa lamang ng gate, nagtaka si Sanya dahil parang natigilan ang Tia Melinia. Nakatingin ito sa ikalawang palapag ng bahay nila, sa bintana mismo sa kwarto nilang mag-asawa. Napaantanda pa ito habang may isinasambit
ng kung anong kataga. Tiningnan niya ito na nagtataka dahil sa panlalaki ng mga mata nito na para bang may nakikitang kung ano doon. Tatanungin niya na sana ito kung bakit nang nauna pa itong nagsambit na nagkamali ako. Hindi si Danilo ang dalaw mo. Hindi siya ang nanggagambala sa'yo. Tiya, wala na akong naging lalaki noon maliban kay Danilo. Hindi lalaki, iha. Babae. Babae ang dalaw. Nagulat ako sa tinuran ni Tia. Puno ng pagtatakang iniisip ko na baka may ibang babae si Danilo maliban sa akin at iyon ang naghihiganti. Hinarap ako ni Tia Melly at matama na tiningnan sa mata. Seryoso ang titig nito at hinawakan pa ako sa magkabilang balikat. Iha, kailangan mong mag-usap mag-asawa. Kailangan mong kumbinsihin siya na ipagtapat sa'yo kung sino ang taong may matinding galit sa kanya. Isang taong may malalim na ugnayan sa kanya. Kailangan nating malaman dahil yun lang ang dahilan upang matuldukan na ang panggagambala ng kaluluwa. Masama ang kaluluwang ito, iha. Hindi ito titigil hanggat hindi ito makapaghiganti, lalo na sa'yo. Ang mabuti pa, ipaalaga mo muna si Paolo sa mga biyanan mo. Ikaw na ang bahalang magdahilan. Walang pag-aatubiling dumiretso siya sa mga magulang ni Carlos. Hindi naman ito nang hinala. Bilang kampante na ito, maiiwas sa kapahamakan ang anak. Kailangan na nitong harapin ang misteryo sa likod ng kababalaghang ito. Habang naghihintay kay Carlos na makauwi kinabukasan, hinalughog nila ang buong bahay para makahanap ng kung anong bagay na nag-uugnay kay Carlo at ng misteryosong babae. Hinalungkat na nila't lahat pero wala silang mahanap na kung anuman hanggang maalala niyang may storage room silang tambakan ng hindi na ginagamit o need na ipamigay ng mga damit. Tinungo nila ng kanyang tiya at pamangkin ang silid na yon. Nakuha ng kanyang atensyon ang kahon ng sapatos ni Carlos. Kinuha niya yon at doon niya nakita ang mga lumang relo, lumang business cards, resibo ng kung ano-ano at mga lumang litrato. Bracelet na may nakaukit na pangalan ni Carlos. May palagay na siya kung ano ang mga iyon hanggang may isang litrato na tiyak niyang sagot sa kanyang katanungan. Litrato ng isang babae kasama si Carlos. Parehong nakangiti. Pagbaligtad niya sa litrato, doon niya nakita ang nakasulat na mensahe at sa ibaba nito ang pangalang Gladys. Ipinakita niya ito sa kanyang Tia Melly. Siya nga ito. Nagpatay sindi ang ilaw ng storeroom kasabay ng napakatinis na tinig ng isang babae. Umalingasaw ang nakakasulasok na amoy ng nasusunog na balat. Napasigaw sila ng malakas nang sumarang ang pinto ng silid
na halos yumanig sa buong paligid. Nagsimula ng magbanggit ng mga kataga ang kanyang Tia Melly. Mga katagang tila hagupit sa nilalang dahil sa bawat bigkas ng kataga ng matanda ay isang matinis na tinig na tila nasasaktan ito hanggang sa nararamdaman nila ang medyo paghupa ng paligid. Dali-daling tinungo ni Sanya ang pinto at binuksan ito. Bit-bit ang kahon na naglalaman ng mga gamit ni Carlos. Lumabas silang tatlo sa silid hanggang sa may gate na siya namang dating ni Carlos. Agad naman itong hininto ang sasakyan at dali-daling bumaba. Pagkakita naman ni Sanya sa kanyang asawa, agad nilang tinungo ito at sinabihang umalis na sila agad. Habang nasa daan, sinabihan siya ni Sanya na huminto muna sa gilid at may importante silang pag-uusapan. Nasulyapan naman ni Carlos ang bitbit ni Sanya na kahon ng sapatos at napabuntong hininga ito na para bang alam na nito ang dahilan ng komosyong naganap kani-kanina lang. Sunod-sunod na tanong ang ibinabato niya dito, walang prenong. Sino si Gladys? Anong naging atraso mo sa kanya? At utang na loob, Carlos. Huwag mo nang dagdagan ang atraso mo sa akin. Be honest to me. Dahil nakasalalay dito ang kaligtasan ng pamilya mo. Hawak ang manibela. Nakatungo itong nagsimulang magkwento. Ayon dito, dati niyang kasintahan si Gladys. Minahal naman niya ito. Kaya lang, nasakal na siya sa relasyon nila dahil sobrang possessive nito. Palagi na lang silang nag-aaway dahil lahat na lang yata ng babaeng makakahalubilo niya pinagsiselosan nito. Kahit cellphone, chine-check nito. Wala itong tiwala sa kanya. Napuno na siya noong pati pamilya niya pinagseselosan nito dahil gusto ni Gladys na lahat ng atensyon nasa kanya lang. At sa tuwing hingin niya ang kalayaan, nagbabanta naman itong magpapakamatay. Mas lalo pang tumindi ang pagdududa nitong may iba na siya dahil sa kagustuhan niyang hiwalayan ito. Pati pamilya ni Carlos ay nag-aalala na sa kanya dahil naaapektuhan na pati kalusugan nito dahil sa stress. Isang araw, pinuntahan ni Carlos ang mga magulang ni Gladys upang doon humingi ng kalayaan para sa anak nila. Masinsinan silang nag-usap kasama ng ina ni Carlos at ipinabatid sa mga ito ang sitwasyon nila na naging toxic na ang pagsasama nilang dalawa. Nandoon naman si Gladys, iyak lang ng iyak sa tabi ng magulang nito at sa huling pagkakataon, ikiniit nito na hindi siya maaring iwan dahil buntis siya kay Carlos na agad namang pinabulaan na naman ng huli dahil imposibleng buntis si Gladys dahil maglilimang buwan nang walang nangyayari sa kanila. Kung buntis man ito, paniguradong malaki na ang tiyan nito. Ngunit kita naman ang payat nitong anyo. Walang nagawa si Gladys dahil ang mga magulang na niya ang nagdesisyon para sa kanila. Labis din ang kahihiyang mababanaag sa mga mukha nito dahil sa pinaggagawa ng anak. Bago pa sila noon nakaalis, humingi ito ng oras na makapag-usap sila for the last time. Na pinaunlakan naman ng binata. Ang huling
pag-uusap na iyon ay naging pagbabanta. Sinabi nitong magsisisi si Carlos sa ginawa nito sa kanya, na hindi niya ito patatahimikin, pati na ang babaeng ipinalit nito sa kanya. Kinabukasan, natagpuan na lang nilang patay si Gladys sa kanyang sariling banyo. Nilaklak ang isang bote ng panlinis. Sa sobrang tapang nito, sunog ang bibig hanggang dibdib nito. Magmula noon, hindi na nagka-girlfriend si Carlos hanggang sa nagkita silang muli ni Sanya. Nagsimula itong magparamdam kay Carlos nung unang pagkikita pa lang nila ni Sanya. Kaya nga agad itong nagdesisyon na pakasalan si Sanya agad, sa pag-aakalang titigil ito kung tuluyan na itong magpakasal sa iba. Humingi ito ng tawad sa paglihim nito sa kanya dahil pilit naman niyang inaayos para kalimutan na ng tuluyan ang pangyayaring iyon ng kanyang buhay. Nagpatuloy silang bumiyahe patungong simbahan. Kailangang mabindisyonan ng maayos ang puntod ni Gladys at doon na rin sunugin ang mga gamit o bagay na may kapit si Carlos sa kanya. Ngunit muntika na silang madisgrasya papunta doon nang humarang sa gitna ng kalsada ang nakakatakot na anyo ni Gladys. Mabuti na lang at nakaiwas si Carlos sa paparating na 10-wheeler truck, ngunit sumadsad sila sa gilid ng highway, sa gilid ng bangin. Nang mapagtantong okay lang silang apat maliban sa bugbog at konting galos, nagpatuloy na sila. Malapit na naman ito at patuloy pa rin ang pag-oorasyon ng tiya para maiwas sila sa trahedyang gawa ng dalaw. Pati nga pambabagat ay naiwasan nila dahil sa tulong ng Tia Meli. Sa wakas, nakaabot na rin ang simbahan at napakiusapan ang pari na tulungan sila. Mula simbahan, ilang minuto lang din ay sementeryo na. Ngunit mistulan naman silang sumuong ng bagyo dahil sa lakas ng hangin at nagbabagsakang sanga noon. Doon lang napagtanto ng tiya niya na hindi lang simpleng dalaw ang naganap. Ang pagkamatay ni Gladys ay sinadya upang bigyan ng sumpa si Carlos at ang ipapalit na babae sa kanya. Nakipagsundo ito malamang sa demonyo, kung kaya iba ang lakas ng kapangyarihan nito. Dali-dali nang nag-alay ng panalangin ang pari nung narating na nila ang puntod. Samantalang ang Tia Meli nila'y nagsimulang magritual upang sunugin ang mga kagamitang may kapit ang dalaw. Pagkatapos ng lahat ng ito, humupa na rin sa wakas ang paligid. Tapos na, saad ng kanyang Tia Meli. Niyakap naman ni Carlos ang asawa at walang tigil itong humingi ng tawad. Mabuti na lang talaga walang masyadong nasaktan sa pangyayaring iyon. Umuwi silang pagod at tahimik habang binaybay ang daan pauwi. Minsan, may mga bagay talaga na hindi natin mapipilit at minsan din may mga taong hindi man natin sadya ay nasasaktan natin. Hindi naman kasi lahat
ng gustuhin mo ay nakukuha mo. Kung marunong kang magmahal, marunong ka rin dapat na magparaya. Aanhin mo ang pag-ibig na pilit at ikaw lang ang masaya. Samantalang ang mahal mo ay nagdurusa. Wakas.